Hi, ako po muli si Kuya Elmer ang maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ngayon po ay January 3, 2025. Ating pong talakayin ang asin at ilaw ayon kay Mateo 5 verse 13 hanggang 20. 5 verse 13, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. 5 verse 15, walang taong nagsindi ng ilaw pagkatapos ay inilagay ayon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Verse 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. 5 verse 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tudok o kudit pa ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. 5 verse 19, kaya't sino mang magpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng ayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. 5 verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga parasiyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Noong kapanahunan, mga kapatid, itinuturo ng mga pinuno ng relihiyon noong panahon ni Jesus ng kautusan ng Diyos ay tulad ng hagdang paakyat sa langit. Kung susundin mo ang kautusan, makakating ka sa langit. Ang turong ito ay pinapaniwalaan pa rin hanggang ngayon. Pansinin ang pananaw ni Jesus tungkol sa pagsunod sa kautusan. Iniisip mo bang naparito si Jesus upang magbigay ng bagong mga utos? Wala siyang hangad na gano'n. Hindi siya interesado sa bulag na karapatan, takot sa pagsunod. Ang nais niya ay makita natin kung ano ang layunin ng kautusan. Kaya niliwanag niya ang kanyang karapatan, katapatan mismo sa kautusan ng Diyos. Hinahamon ka rin niya sa iyong ugali at sa loobin. Asin at ilaw ang tawag ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Isa ka ba roon? Dapat tayong mamuhay na para sa ikabubuti ng ibang tao upang sa ating kilos pupurihin nila ang Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang mga kautusan upang ituro sa atin kung paano matupad ang kanyang layunin. Pakunwari at palabas lamang ang pagsunod ng mga parasiyo sa kautusan ng Diyos. Sila'y malamig at kulang sa pagmamahal at laging naghahanap ng dahilan upang makaiwas sa paggawa ng mabuti. Gayon ka ba? Isa ka ba ron?
Hindi iyon ang pamamaraan ng Diyos. Hindi mo rin dapat gawing patakaran ito. Hilingin sa Diyos na tulungan ka upang maging asin at ilaw para sa Kanya. At sa muli, maraming salamat po. God bless. Bye. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Ano ang aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano nyo ito paliliwanag? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay.